Late na nang magising si Eliana. Tinignan niya ang mga sa tabi niya at natutulog pa rin ito. Siguro ay napagod ang mga ito sa mga nangyari kahapon. Bumangon siya at hinalikan ang mga pisngi ng mga anak na himbing pa sa pagtulog. "Good morning, my babies," saad niya sa mga bata. Pagkatapos ay tumungo na siya sa banyo para maligo. Ilang minuto ay natapos na siya at nakapagbihis na. Tumambad na siya ng banyo at nadatnan niya ang mga anak na nakaupo na sa kama. Kinukusot pa ng mga ito ang mga mata. Marahil kakagising lang ng mga ito. "Good morning," saad ni Eliana sa mga ito. "Good morning, Mom," saad ni Harold habang humihikab pa. "Good morning, Mommy," saad naman ni Emerald habang pumipikit-pikit pa ang mga mata. "Come on, let's go downstairs. Magluluto si Mommy ng favorite ninyo. Oh, before that may ayos muna kayo." "Okay, I'll wait for you two at the kitchen," saad niya sa nga bata. "Okay po, Mommy," saad ni Emerald. Tumanggo lang naman si Harold bilang sagot sa ina. "Your Yaya Melds and Yaya Jess is waiting for you in your rooms," saad niya sa mga bata. Pagkatapos ay lumabas na siya ng kwarto at bumaba na. Pumunta siya sa kitchen at nadatnan niya si Manang Iseng. Siya ang mayordoma nitong mansyon. "Good morning, Manang," bati niya rito pagkapasok sa kusina. "Good morning, Hiha. Hindi ko na kayo pinagising ng mga bata dahil alam ko na pagod kayo at ang sarap ng tulog niyo mag-ina," saad nito sa kanya. "It's okay po, Manang. Magluluto po ako ng breakfast ng mga bata. Si Vicky po pala," saad niya kay Manang. "Okay, Hiha, ay si Vic maagang umalis at may pupuntahan daw siya. Hindi sinabi kung saan," saad naman ni Manang sa kanya. "Okay po, thank you po Manang," saad niya rito. "Hiha, tulungan na kita. Si Lena kasi pinasamahan ko kay Joanne na mag-grocery kasi medyo konti na ang stocks natin," imporma ni Manang sa kanya. "Okay po, Manang. Ayos na po ako rito. Kaya ko na po. Na-miss ko pong lutsuan ng mga bata," saad niya rito. "Oh siya, ako'y pupunta muna sa may garden at aayusin ko yung mga tinanim ko na mga bulaklak. Kapag may kailangan tawidin mo lang ako," saad na bilin nito sa kanya. "Opo, Manang. Thank you," pasalamat niya rito. Nagluto na siya ng mga paborito ng kambal. Nagprito siya ng hotdogs, ham, bacon and eggs. Ito ang gustong umaga ng kambal. Nagluto rin siya ng fried rice. Pagkatapos niyang magluto ay inihanda na niya ang pagkain sa mesa. Saktong din ang pagbaba ng mga bata kasama ang mga yaya ng mga ito. "Mommy," tawag sa kanya ni Emerald pagkapasok sa dining area. "Hi, babies. Upo na kayo. Let's eat na. Yaya Melds and Yaya Jess sumabay na kayo sa amin," saad niya sa mga ito. "Naku ma'am, tapos na po kami kumain nila Manang," saad ng mga ito. "Okay, ako na bahala sa mga bata. Thank you," saad niya sa mga ito. "Sige po ma'am, tulungan na lang po amin si Manang sa may garden," alam ng mga ito sa kanya. "Okay," saad niya sa mga ito. Umupo na ang mga bata sa mga upuan ng mga ito. "Let's eat na Mommy. I'm so hungry na," saad ni Emerald. "Okay, let's pray first. You lead the prayer, baby," saad niya kay Emerald. Nagdadal na ito at pagkatapos ay nagsimula na silang kumain. Pansin niya ang pananahimik ni Harold. Tipid lang din itong sumasagot sa kanya. Pagkatapos niya na kumain ay niligpit na niya ang nasa mesa. Sakto naman ang dating ng mga kasambahay na sina Joanne at Lena. "Ay ma'am, kami na po dyan," saad ni Lena. "Okay, salamat." Pasasalamat na saad niya rito. "Ma'am, may nagpa-deliver po sa inyo. Ipapasok ko po ba?" saad naman ni Joanne. "Delivery? Wala naman akong inaasahang delivery ngayon," saad niya sa rito. Ang kambal ay nasa sala na. Nakaupo sa sofa habang naglalaro ng tablet nila. Pagkarating po namin ay sakto po yung dating ng maghahatid. Sabi po is galing daw po iyon sa ama ng kambal, saad ni Joanne. "Okay, ipapasok mo rito," saad niya rito. Pinapasok naman ng kasambahay ang nag-deliver ng mga ipinahatid ni Marco. Inilapag ang mga napakaraming paper bag sa may sala nila. At ang huling ipinasok ay ang napakalaking bouquet of roses. "Ma'am, ito po para sa inyo ta." Inilahad iyon ni Yaya Joanne sa kanya, saad nito. Tinanggap naman niya iyon. Pumasok naman ang lalaki na nag-deliver. "Ma'am, sabi po ni Sir.
Sana tanggapin po ninyo ang pinabibigay niya. Salamat po at aalis na po ako, alam na saad nito. Sige, pakisabi na lang, thank you, bili niya rito. Inilapag naman niya ang bulaklak sa may mesa. Namilog naman ang mata ni Emerald na nakatingin sa mga paper bag na nagkalat sa sahig ng sala nila. Mommy, why it's so many? Did you order these? So many toys, saad ni Emerald at isa-isang tinignan ng mga paper bags. Mom, who sent these? Tanong ni Harold. Babies, galing yan sa daddy nyo, saad niya sa mga ito. Busy si Emerald sa kakatingin ng mga laman ng paper bags. Kuya, look at this. Your favorite book, the latest copy that you want to buy. It's here, saad naman ni Emerald sa kapatid. I don't want that, saad nito. Kuya, daddy gave this to us. Are you not happy? Saad na tanong ni Emerald sa kapatid. No, I will not accept anything that comes from him, saad nito at nakabusangot na ang mukha nito. Harold, let's talk, saad niya rito. Bumaling naman ito sa kanya at sumunod sa kanya papasok sa dining area. Mommy, saad ni Harold sa ina. Sit and let's talk, saad niya rito. Sumunod naman ito sa kanya. Harold, he is still your dad. Can you at least be civil to him? Your dad is making up to you. He is trying his best to make it up to you and Emerald, saad niya rito. Mom, I'm sorry, I can't forgive him, not now. Ang sakit kasi ng mga ginawa niya sa atin. He left us, saad ni Harold sa ina. I understand, anak, pero sana bigyan mo ng chance yung dad ninyo na bumawi sa inyo. He is still your dad. Kahit na may masama siyang ginawa noon sakin, saad niya sa anak. I will give him a chance but patunayan niya muna na he will not do it again. Ayaw ko po na masaktan ka na naman ni dad, saad nito. Okay, I'll get it. Sana huwag kang magtanim ng galit sa puso mo anak. Kasi walang magandang maiidulot yan, saad niya rito. Niyakap naman siya ni Harold ng buong higpit. I love you, Mom. I'm always here for you and Emerald. I will protect you both, saad nito. I love you too, son. Mommy will protect you and Emerald. Always remember that, saad niya. Nang matapos ang usapan nila Harold and Eliana ay bumalik na sila sa sala. Naabutan nila si Emerald na kasama ni Yaya Jess. Busy ito sa pagtingin ng mga laman ng paper bags. Isa-isa nitong binuksan ang maiyon. Wow, this one is the latest Barbie collection. I just saw it last day on the internet. Yehey, I have mine, tili nitong saad. Lumapit na sila kung saan ito naruroon. Umupo si Harold sa sofa habang titignan ang kapag na masaya. Nilapitan naman ni Eliana si Emerald. What's that baby? Tanong niya rito. Mommy, this is the doll I was talking about. Sabi ko sa'yo may latest doll na ilalabas ang Barbie. I have it na. I am super happy. I have many collections na, masayang saad nito. Ito yung sinasabi ni Emerald sa kanya na laruan na gusto nito na idagdag sa collection nito. Order na sana siya nito kaya lang meron na ito ngayon. Ngumiti lang siya sa anak bilang tugon. Kuya, hindi mo ba gusto yung latest books? Nandyan yung latest book na gusto mo, tanong nito sa kapatid. I will see it later, princess, tipid nitong sagot. Kuya, I know you are mad at daddy. I understand you, saad nito. Lumapit ito sa kapatid at niyakap. Don't worry kuya, it won't be easy for daddy para mapatawad natin siya. I will help you, saad pa nito. Tumawa ito ng pilya sabay tili nito. Princess don't scream, mababasag eardrums ko sa tili mo, saway ni Harold. Ops, sorry kuya, I'm just excited sa plan ko. If gusto ni daddy na mapatawad natin siya dapat gawin niya lahat ng gusto natin, saad naman nito na pilya ang ngiti. Kinakabahan naman si Eliana sa naiisip ng anak. Alam niya na magpagkapilya ito. Babies, huwag kayong ganyan. Ano ba plano mo Emerald? Tanong niya rito. Mommy, it's a secret. Gagawin namin ito ni kuya para mapatunayan namin na sincere siya sa paghingi ng tawad sa atin. If he wants our forgiveness dapat gawin niya lahat. 3-in-1 tayo, sagot nito sa kanya. Anong 3-in-1, baby? Tanong niya.
If he wants to take us, sapat kasama ka po, sagot nito. Natahimik naman siya sa sinabi nito. Alam niya na sinabi ni Marco na gusto nito na mabawi sila ng mga bata at mabuo ang pamilya nila. Pero ayaw na niyang umasa. At baka masaktan na naman siya. Mahirap na at baka hindi niya nakayanin. Princess, keep quiet na, saway ni Harold sa madaldal na si Emerald. Nag-zip mouth na si Emerald. Naiiling na lang si Eliana sa anak niya. Ang pilya talaga nito kabaliktaran sa kuya niya. Yaya Jess, pakiakyat na lang po yan sa kwarto ng kambal. Thank you. Utos niya sa yaya ng kambal. Okay po, ma'am. Kami na po bahala rito, sagot naman nito. Mommy, your flowers, saad ni Emerald at tinuro pa ang bulaklak na nasa mesa. Nilapitan naman niya ito at pansin niya na may card ito. Kinuha niya iyon at binasa. Dear Ellie, para sa ito sa ina pinakamamahal ko na ina ng mga anak ko. Mahal na mahal ko kayo baby. Gagawin ko lahat para mapatawad at tanggapin niyo ako. Kahit ano gagawin ko. I love you, baby ko. Love, Marco, Panipi. Hindi niya alam kung ano ang dararamdaman niya sa nabasa. Matagal na niyang ibinaon sa limot ang pagmamahal niya para rito. Mas ibinuhos niya lahat ng pagmamahal niya sa mga anak niya. Sinabi niya sa sarili na hindi na siya magmamahal pa ulit dahil sapat na sa kanya ang mga anak niya. Ito na ang buhay niya. Babies, we will talk. I will explain to you both about what happened in the past. Saad niya sa mga anak niya, saad niya sa mga anak. Okay po, mommy, sagot ng mga ito. Follow me in my office, saad niya. Sumunod naman ang mga bata sa kanya papuntang office. Pagkarating nila doon ay nagsimula na siyang e-explain lahat ng nangyari. Naiintindihan naman ng mga anak niya ang mga nangyari sa nakaraan. Ayaw niya na magtanim ito ng sama ng loob sa ama ng mga ito dahil wala itong maiidulot na mabuti sa tao. Mommy, we understand po. But kailangan po paghirapan ni Daddy na makuha ang tiwala at forgiveness namin ni Kuya. Masakit po kasi na pinili niya yung iba over us. And most especially sinaktan niya po kayo just to protect his other family, saad ni Harold. I understand anak. If yan ang desisyon ninyo hindi ko kayo pipigilan basta huwag lang kayo ginawa ng masama. Okay ba yun? Saad niya sa mga ito. Yes po, mommy, sagot ni Emerald at Harold. Nakahinga siya ng maluwag nang naiintindihan ng mga bata ang mga sinabi niya. Hindi niya pipigilan ang mga anak sa nais ng mga ito dahil alam niya na sinisiguro lang ng mga ito na sincere ang paghingi ng tawad ng kanilang ama. Give mommy a big hug, saad niya sa mga ito. Niyakap naman siya ng mga ito ng buong higpit. We love you mommy, always and forever, sabay na saad ng mga ito sa kanya. I love you both, always and forever, sagot naman niya at hinalikan ng mga pisngi nito. Nakabalik na si Marco sa bahay ng mga magulang niya. Doon muna sila magstay ni Dustin. Hinihintay niya ang tauhan na inutusan niya na maghatid sa mga ipinamili niya. Maya-maya ay dumating na ito. Sir, naihatid ko na po ang mga inutos ninyo, saad nito nang nasa harap na niya. Nasa sala siya naghihintay kanina pa. Sige, tinanggap ba nila? Anong sabi? May sinabi ba? Saad na tanong niya rito. Tinanggap po nila, sir. Sabi po ni ma'am thank you daw po, saad naman nito. Sige, salamat Mark. Pwede ka nang bumalik sa trabaho mo, saad niya rito. Nagpapasalamat siya at tinanggap ng mag-ina niya ang mga binigay niya. Sana magustuhan ng mga ito yon. Gusto niya sana na makita ang reaksyon ng mga ito. Napangiti siya dahil tagumpay ang unang subok niya. Son, bakit ka nakangiti dyan mag-isa? Tanong ng kada rating na ina galing sa kusina na may bitbit na isang baso ng juice. Mom, tinanggap nila yung ipinadala ko. Sana pwede ko silang puntahan, saad niya rito. Oh, that's great. Pag-igihan mo lang ang ginagawa mo. Pasasaan pa at mapapatawad ka ng mga bata. Makakasama mo din sila soon, saad ng ina. Kinabukasan ay maagang nagising si Eliana. Nakarinig siya ng katok sa pintuan niya. Bey, gising na. Maaga tayong aalis ngayon para magpasukat ng susuotan natin sa party, saad ni Vic na kumakatok sa pintuan niya. Mommy wake up na. Hurry up please. I'm excited na to see my gown, saad ni Emerald na nababakas ang excitement sa tinig. Gising na po, saad naman niya sabay tayo at nagtungo sa pintuan upang buksan. Hi,
finally nagising ka na din. Kanina pa kami dito ni Emerald na kumakatok sa pintuan mo, saad ni Vic. Sorry na, ang himbing kasi ng tulog ko. Saka late na ako nakatulog kagabi dahil may sinagot akong mga emails about sa work, saad naman niya. Totoo naman yun, may mga emails siyang sinagutan at nagpadala din siya ng message kay Marco na mag-uusap sila pagkatapos ng party. Alam naman niya na. Invited lahat ng mga businessman sa gaganapin na party nila sa pagbubukas ng company nila rito. Sinabi na iyon sa kanya ng Kuya Lucas niya. Ito ang katulong niya sa company ngayon. Okay, go na maligo ka na. Hihintayin ka na namin sa baba. Sabay-sabay na tayong mag-breakfast. Nandito na din si Beatrice kasama si Venom. Nasa baba sila kasama ni Harold. Kaya nilisan mo na dyan, saad ni Vic. Sige, na maliligaw na ako, saad niya sa mga ito. Hurry up mommy, please, saad naman ni Emerald. Yes, baby, saad niya sa anak. Naglakad na ang mga ito at isinara na niya ang pintuan. Pagkasara ay tinungo na niya ang banyo at naligo. Pagkatapos niyang maligo ay nagbihis na siya. Medyo mainit ngayon sa labas kaya naghanap siya ng comfortable clothes to wear niya. Yung simple lang at fresh sa pakiramdam. Kumuha siya ng shorts na maong at white shirt sa closet niya. Sinuot niya ito at tumungo siya sa full-length mirror. Nagmukha siyang dalaga at walang anak sa attire niya. Ganitong-ganito siya noon, simple lang at walang kaarte-arte. Kinuha naman niya ang white sneakers niya at sinuot. Nagtungo naman siya sa vanity mirror at inayos ang buhok niya. Itinali niya iyon into ponytail. Hindi na siya naglagay ng makeup dahil hindi naman meeting o party ang dadaluhan niya. Lip tint lang sapat na. Dalaga lang ang peg. Nang matapos sa pag-aayos at kinuha na niya ang LV sling bag niya. Nandoon na din ang mini wallet at cellphone niya. Pagkatapos ay bumaba na siya at nagtungo sa dining area. Hinintay talaga siya ng mga ito. Mommy, finally nandito ka na. Let's eat na so can go na, saad naman ni Emerald. Sisi, ang ganda mo ha. Parang teens lang at walang anak, saad naman ni Beatrice na hinagod pa talaga niya ng tingin mula ulo hanggang paa. Pak, ang ganda talaga ng beauty mo bae. Kahit simple lang kabog na kabog, saad naman ni Vic. Hahaha, tigilan niyo nga ako. Mainit kasi kaya ito sinuot ko. At magpapasukat lang naman tayo ng damit and gagala lang after, saad naman niya sa mga ito. Fine, kain na tayo, sagot naman ni Vic. Nagsimula na silang kumain at ang ingat nila sa hapag kapag complete silang tatlo. Isama mo pa ang mga bata kaya lalong naging maingay at puro tawanan lang hanggang sa natapos sila. Pagkatapos nilang kumain ay umalis na sila kaagad papunta sa butik. Pagka-park ng sasakyan ay agad na silang bumaba, ang sasakyan lang ang dinala nila. Ang van nila Eliana ang inakyan nila para kasya silang lahat. We're here na, let's go. I'm excited to see the gowns for us, saad ni Vic. Hoy box, gowns. Bakit kasali ka ba sa magsusuot ng gowns? Saad ni Beatrice na nakangisi. Hay nako, alam ko naman na hindi ako pwede magsuot ng gown. Kapag na nakita ni Papa ay lagot ako. Baka ipatapon ako sa Mars, saad naman ni Vic. Okay lang yan box. Pwede ka naman magsukat ng gowns doon sa shop, saad ni Eliana. Sige na ngang try ko naman kahit saglit lang. Wait, kuhaan niyo ako ng photo ha. Remembrance ko na nakapagsuot ako ng gown, saad naman ni Vic. Sure, wear what you like in the boutique. Remember may share ka din doon, saad ni Eliana. Yeah, part din ng Montenegro Clothings ang boutique na pupuntahan nila and may shares din doon si Vic. Yeah, I'm excited na, saad naman ni Vic. Come on, let's get inside na, saad naman ni Emerald. Pagkababa ay nagtungo na sila sa boutique. Binati sila ng mga staff pagkapasok nila. Good day, ma'am and sir. Welcome po, bati ng nakatalaga na manager nitong boutique. Good morning. Nandyan na ba yung mga gowns and suits na pina-ready namin? Tanong ni Eliana sa tauhan. Yes, ma'am. Naka-ready na po lahat sa exclusive fitting area po. This way po, saad nito at iginiya siya. Thank you. Tipid niyang sagot rito. Pumasok na sila sa exclusive fitting area at tinignan na nila ang mga gowns and suits na laan para sa kanila. Wow, mommy, this is so pretty. I love it,
saad naman ni Emerald na namimulog ang mga mata na nakatingin sa gown nito. Okay, kids kayo muna ang mauna. Go fit your gowns ang suits, saad naman ni Vic. Tinulungan naman na ng mga staff ang mga bata sa pagsusukat ng mga damit nila. Unang natapos magbihis ang anak ni Beatrice. Ang cute nito sa suot na suit nito. Combination ng white and black. Terno daw ito sa suit ng papa nito. Wow! Baby Venom, you're so pogi naman, saad ni Vic. Ngumiti naman ito na labas ang dimples nito sa magkabilang pisngi. Syempre naman pogi ang baby ko. Mana sa daddy niya, saad naman ni Beatrice. Oo na. Kaya ka nga na in love sa tatay niyan sa sobrang gwapo habulin ng mga babae, saad ni Vic at tumawa pa. Di na ngayon no, matino na tatay niyan. Takot lang niya sakin kapag ginawa niya bagay na yon. Ay nako, mapuputol talaga ang dapat maputol, saad naman ni Beatrice. Hahaha, huwag mong putulin at wala kang laruan paggabi, saad naman ni Vic na tinuwanan pa Beatrice. Ano ba kayo at marinig kayo ng mga bata, saway naman ni Eliana. Oy, nagsalita ang hindi nadidiligan, saad naman ni Beatrice at tumawa. Anong hindi nadidiligan? Tahimik nga kayong dalawa dyan, saad naman ni Eliana. Aminin na mismo yung kay Marco. Panipi, tukso naman ni Vic. Ewan ko sa inyo, manahimik nga kayo baka marinig kayo ng mga bata, saway niya ulit.